Nasa ah, pag-uugali natin Pilipino na alagaan yung mga mahal natin sa buhay. Pero dapat hindi isang tao lang, di ba? Dapat hindi isang tao lang. Dapat it's a family effort to support lalo na yung mga ganitong sitwasyon. Isa sa hindi na maiiwasan sa buhay nating mga tao is darating tayo sa dapit hapon, no? Darating yung time na tayo ay hihina, magkakasakit, maaring makalimutan yung mga taong nasa paligid natin, no? At mangangailangan tayo na mag-aalaga, no? For those na can afford, may home for the aged, pwedeng malalay, sila yung mag-aaruga. Mayroon naman na totally wala. So, kapamilya ang mag-aalaga. And dumarating sa point na halos lahat tayo, abutin natin yan, na nagiging pasaway. No? Yung sinasabi nga nilang nag-iisip bata na. Kung titingnan niyo yung buhay, diba? Nagsimula tayo sa baby, wala pang isip, cute tignan. Diba? Nakakaawang tingnan. Pero habang tumatanda tayo, bumabalik tayo sa ganung stage, pero iba na yung itsura natin. No, maaring yung iba, naaawa, nauunawaan, di ba? Pero may mga bagay at may mga tao na hindi nakakaunawa sa ganung sitwasyon ng iba nating kababayan. No, kasi nung baby ka pa, nung wala ka pang isip, pagka nagtatantrums ka, hindi ka kayang saktan nung nag-aalaga sa'yo. Unlike yung malaki ka na or matanda ka na at nag-iisip bata ka na, pag nagtantrums ka, kaya mo makakit. Diba? As in, makakapanakit ka na. So, kung bakit ko ito nasasabi, kasi dito sa naging content ni Pony Alde, na-realize ko na may mga bagay talaga na kung minsan nasasagad tayo sa limit ng pangunawa natin sa mga ganitong klaseng tao. Kumbaga kailangan talaga rito ng extra patience and pangunawa. Kaya lang, kung hindi ka kadago, kung hindi ka related sa taong ito, diba, yung pananawa, mas mabilis mong mararamdaman. So, yan po yung lalamanin ng content ko na to. Na kung saan, may isang beneficiary si Pony Alde na may problema doon sa inaalagaan at sa nag-aalaga. Okay? Ang nag-aalaga ay parang manugang niya. At ang inaalagaan ay yung nanay ng asawa niya. So, kung ano po yun po yung isi-share ko sa content na to. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware ka sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, leave it on our comment section. Okay? Issue lang po tayo. Walang personalan. So, ito po yun, no? Gagamitin po natin yung video ni Pony Alde. Portion of it na kung saan nagpapaliwanag itong manugang, bali manugang na nag-aalaga, no? Dito sa beneficiary ni Pony Alde. Okay? So, ito po yung beneficiary ni Pony Alde. No, bedridden na talaga siya. And medyo, kung mapapanood niyo po yung video, talagang nasa stage na si Lola na kumbaga pasaway na. Kung ano-ano na yung sinasabi, kung ano-ano yung nakikita, kung ano-ano na yung naririnig. So, ito yung mga taong, kumbaga, nag-iisip bata na. Nakakaintindi, nakaka-relate, pero kumbaga, nanduro na yung medyo, nagtutwik na yung yung utak, no? Kaya pang-unawa yung kailangan nito. So, allow me to play this portion and some explanation ng nag-aalaga. Hindi yan. May sinasabi siya na yung pera daw na gagastos mo sa pagsusugal. Ano ba yung totoo?
Hindi ako nagsusugal, hindi ako nag-aano ng pera niya. So, siya po yung nag-aalaga. No? Siya po yung nag-aalaga doon sa beneficiary ni Pony Alde. And yon, may mga kinukwento daw si Lola na nagagamit sa pagsusugal yung perang binibigay sa kanya kasi beneficiary nga siya ni, ano, ni Pony Alde. So ngayon, nililinaw ni Pony Alde dito sa tagapag-alaga na to. Kasi yung binibigay niyo, binibili ko ng ulam, tsaka diaper. Ganon. Oo. Kung ano-ano lang yung salita niya sa akin. Kahapon nga ni, umiyak na lang ako, naririnig ni ate. Kuan, iga, sabi niya, buhay ka pa ba? Kuno, kay tumatawag sa akin, naglalaba ko dito. Buhay ka pa ba? Malaong, iniwanan mo ako, kuno, sabi niya. Kumbaga, iniisip niya lang, hindi naman totoo. Kaya, gabi-gabi ka ko na umaalis, nagtutungit. Saan naman nagtutungit dito? Hindi ako aalis kasi yung mga anak ko. Baka, Gawin mo rin yun. Tingnan din natin yung sakripisyo ni ate. Naalagaan niya yan, biyanan niya. Tapos may mga anak pa siya. No, yung anak niya mismo alagain din. So, makakarinig ka pa ng ganito. Okay, para sa atin, no, naiintindihan natin yan. Kung hindi ko naman ginagawa, bakit mo sinasabi yan? No? Yun yung sinasabi kong dapat malawak na pangunawa. Kaya lang, sa case ni ate, well, wala sila sa ganyang sitwasyon kung, di ba, medyo malawak din yung pangunawa niya. And, isa pa, hindi niya naman talaga biological mother ito eh. Binan niya lang to eh. Nanay ito ng asawa niya. Tapos may anak pa siya. Diba? May responsibilidad na siya sa mga anak niya. Tapos sinamahan pa nito. So, sometimes yung reasoning mo to understand this kind of situation ni Lola, minsan mawawala. Makakarinig ka pa ng gandang salita. Diba? May mga anak naman na pwedeng mag-alaga. Tapos ikaw yung nagsasakripisyo. So, ito yung mga tumatakbo rin sa isip ko minsan ni ate. Kaya hindi natin maiwasan na sumama yung loob niya. Kasi masama ang loob niya eh. Sumasama ang loob ni ate. So, ituloy natin ha. paano niya na lang dahil sa, di ba tumatanda kung ano-ano na lang. Oo, sabi nga ng mga tao doon sa suro. Tanda na yan kuno, sabi niya. Maraming salamat sa pasusan niyo. Tulugan na lang kuno. Binigyan niyo Tingnan mo, sumasagot si Lola. Talagang nasa stage na si Lola na mahabang pasensya yung kailangan. Mahabang pasensya talaga. ng pinaskuhan Di ko sa kontrahe na kaniya, bisa di ko kontrahe, bisa kunyakit nag-iinalaga. Kaaway ka niya kahit hindi siya, wala kang ginagawa. Sabi nga ni ate, kakausap ka ni kapon. Si Ate Iga yung unang nag-aalaga sa kanya doon sa isang bahay. Bakit ganyan ka si nanay sa'yo? Minumura ka. Sabihan ka pa kung buhay ka pa. Kaya na lang ate sabi ko. Dapat maayos ninyo. Dapat nga nagsinanay sa akin. Inuunawa ka niya. Oo, magsabi siya sa akin na, Bebe, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Sabi ko nga sa kanya na maswerte at nandito mo na alagaan. Pag binibihisan ko siya, isa lang ako yung paa niya na dadanas ang Tagalog. Nahihila. Nahihila. Kuro-uhira, masakit. Nanay, kauusa malak na naalis yung natural at masagod. Oo, kasi ikaw lang ang Ayaw yung pag bumubuhat. inisig, pag pinanmulay, sirin ko iya. Pasalamat ka pa nga nila na may dahaim nag-aalaga. Bisa na lang kung nakidiri ng pagkiro ka nun, bisa na lang kung pagkulong. Sabi niya. Nasugit hiya. Ganun pala. Sangit daw niya kit ng hubiya nga, sinarikulit ng kasawa. Ikaw na pag-alagi ng nanay. Minsan tinatamad ka ng mag-alaga kasi It mga kanhap, di ko na mailib siya. hindi mo na matis yung mga salita niya sa'yo. Wait lang, kausapin natin. Nakausap ko si Ate Maria P, nandito siya. Diri man ungod nga naguhuy-guhi Ito
Ala ka sinay ka. Digak na sisi na iga pag-inistoryan nga naguhoy go, kurak magpaguhoy go. Nagtotoo man taktiya ka, di may tabuha. Gabi sa pait ng pakian na ni ate iga, kung Bakit? naginuloy gohon Higa na ako man dahil tayo ko na digit maugo pi ate iga Naawa ha. palit tayo niya. Diin man damit itagtitinurong iton. At basit pagkubra na sa rin. Pagbuhay lang nga lang itinadya nga, wala pa pagpiawot. Payout ng ano? Payout ng senior. Opo, yung Nakuha nyo na. nakuha na nira, pero wala tagi. Nakuha na tapos hindi daw binigyan siya. Wala pa ka. Hindi pa daw nakuha. Nakuha na. Ay, yan ang sabi nila, hindi ba nakuha, pero nagsukol na. Nagpiawot na. Yung sa senior pension ninyo. Wala pa gad. Bakit ka Nagpiawot tayo madidili ang istorya. na. Ikaw paano ang kinobra? Wala pa. Wala Di pa pa. tandmark ka pala. Di ba nagtandmark ka? Di pa pangubra. Tammark pa lang. Nagpasa pala yung papel. Ipapasa pa lang ang papel. Madidili nga nag-istorya, nagbuwan na nangobra Wala pa na. nga. So, doon sa mga nakakaintindi, no? Help us understand, pero based naman sa usapan nila, okay, yung pensyon, no? Yung para sa kay Lola, nakuha na raw, hindi pa nabibigay sa kanya. Pero pinaliwanag din naman ng kanyang manugang, and eto yung ano, di ba? Hindi din natin pwedeng masisi si ate itong pag-alaga. Dahil may mga anak din siya, mayroon din siyang inaatupag. Kahit na sabihin natin habaan niya yung pasensya niya, we are not on her situations. Maaaring may mga magsasabi na dapat habaan ni ate yung pasensya niya kasi ganyan na nga si Lola. Pero kita niyo naman, nakakaintindi pa siya. Mayroong benefits na para ibigay sa kanya. No? Tulong ata sa kanya yon, no? Hindi na ibibigay pero alam na alam niya. Pagdating sa pera. Huh? So, yes, I understand. Kailangan intindihin natin si Lola. Pero, wag natin iisang tabi yung nararamdaman din ni ate. Diba? May pamilya siya, may anak siya. To think na mayroon pa itong mga anak mismo. No? Kasi manugang lang naman si ate. May mga kapatid yan. May mga kapatid. Yung asawa niya. Or yung asawa niya na pwedeng mag-alaga. Sige, sabihin na natin. Naghahanap buhay yung asawa niya. Diba? Pero at least man lang, no, give some times. Kasi kahit pa paano nanay pa rin nila to. Hindi lang naman siguro isa yung, unless mag-isa lang yung asawa niya. But at least give some time si ate na makapagpahinga. And wag nating isantabi na hindi naman ganun kalawak din yung pangunawa ni ate. Diba? Na lahat na lang nasasabihin ni Lola, maiintindihan niya or iintindihin niya. Diba? Kasi kahit papano, siguro kahit konti, medyo nakakaintindi si Lola. Yun nga lang, talagang lamang na yung pagpunta niya sa pagiging isip bata. Na talagang yung kanyang mga reasoning, no? Yung kanyang mga pangunawa, medyo lumiliit na. And baka ayaw din ni Lola rito kay ate. Kasi may binabanggit sila, di ba? Yung isang tagapag-alaga. Nagtataka bakit ganyan si Lola dito sa kanyang manugang. Di ba? So, kailangan talaga dito, mayroong mag-intervene, no? Like yung asawa nitong si ate or yung anak ni Lola na kailangan magkaroon din ng break, no? Si ate sa pag-aalaga. Kasi maigi naman sana kung lalaki. No? Everything siya yung gumagawa, magpakain, magbihis, magpaligo. Kasi parang bedridden na si Lola. You're shouldering this kind of responsibility, no? Tapos may iba ka pang responsibilidad sa mga anak mo. Huwag natin pong ialis dito na siya ay manugang lang, no? So, yes, meron siyang awa, pity na nararamdaman kay nanay o kay Lola, pero pag nakarinig ka na ng hindi magandang salita and your knowledge, no, sa mga ganito is not enough to understand them, talagang maiinis ka. No? Talagang aabot ka sa breaking point mo.
Okay? Lagi nating sasabihin na kasi mas malakas si ate, mas bata siya, dapat mas naintindihan niya. Yes, but katulad ng sinasabi ko, not all the time. 'Di ba? Mayroon tayong lahat ay may breaking point. Maaaring yung iba sa atin mahaba, pero may iba sa atin na maikli. So, ganun yung nangyayari kay ate. And we don't know kung sapat ba yung binibigay ng kanyang asawa. Di ba? So, it's not only taking care yung pinoproblema ni ate. Hindi lang yung pag-aalaga kay Lola. Mayroon din siyang anak na inaalagaan. And is the salary or yung binapadala ba or yung kita ba ng asawa enough? Eh kung hindi pa enough, so isa pa rin sa isipin ni ate yun. Di mo ba? So, someone should help ate sa pag-aalaga dito kay Lola. And who can do that? Yung asawa. Di ba? Yung kamag-anak. No? Hindi porke, nanay ng asawa mo yun eh. So, alagaan mo. I don't think it's a good reason sa mga ganitong bagay. Oo, nasa pag-uugali natin Pilipino na alagaan yung mga mahal natin sa buhay. Pero dapat hindi isang tao lang. Diba? Dapat hindi isang tao lang. Dapat it's a family effort to support lalo na yung mga ganitong sitwasyon. Diba? Kasi medyo pasaway na si Lola. Aminin natin yan. Pasaway na si Lola kaya kailangan talagang mahabang pangunawa. Diba? Kaya lang paano hahaba yung pangunawa mo kung ikaw mismo may sarili kang problema kakaharapin. Hindi po ba? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And sana nga, mapag-ayos, magawa ng paraan para maganda yung magsasama nitong magbiyanan na to. And actually, si Sir Pony, kaya niyang mag-intervene. No? Call the attention of the husband or any relatives na nandiyan. Diba? Para kumbaga magkaroon naman ng break si ate. Sabihin natin, sa Sunday, iba ang mag-aalaga. Diba? Or Wednesday, parang ganon. Para lang magkaroon ng breathing room si ate sa pag-aalaga kay Lola. No? So, yun lang po. At issue lang tayo. Walang personalan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.